Ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay, alamat, at personal na karanasan na maaaring totoo o kathang-isip lamang. Lahat ng tauhan, lugar, at pangyayari ay isinulat para sa layuning libangan, pagbabahagi ng kulturang Pilipino, at pagpapalawak ng imahinasyon. Ang kwentong ito ay hindi layuning manakot kundi upang ipakita ang mayamang kasaysayan ng ating mga paniniwala tungkol sa mga nilalang sa gabi. Ang mambabasa o tagapakinig ay pinapayuhang huwag seryosohin ang mga bahagi ng kwento na maaaring makaapekto sa kanilang paniniwala o pananampalataya. Para sa mas maginhawang pakikinig o pagbabasa, iwasan ito kung kayo'y madaling matakot o may kondisyong medikal kaugnay sa matinding kaba o takot. Ayos! Magsisimula tayo ngayon sa disclaimer at pagkatapos ay susundan agad ng part 1 na may 1,500 words. Ako si Rico, isang dating sundalo at ngayoy miyembro ng isang lihim na pangkat sa ilalim ng gobyerno. Ang aming trabaho ay kakaiba, hindi kami sumusugpo ng mga rebelde o kriminal. Ang misyon namin ay labanan ang mga nilalang na matagal nang itinatanggi ng siyensya, mga aswang. Isang araw, natanggap ko ang tawag mula sa aming leader, si Sir Malonzo. May bagong misyon. At hindi ito ordinaryo. Rico, kailangan ko kayo ng team mo. May baryo sa kanlurang bahagi ng bundok Aritao. Nawala ang 3 sundalo roon. At ang mga ulat kakaiba. Hindi lang basta pagkawala. Kinakalagkad raw ang mga katawan sa kabubatan. May mga nakasaksi. Mukhang aswang ang may kagagawan. Napatingin ako sa papel na hawak niya. Isa itong confidential report. May kasamang larawan ng isang bangkay, wala nang lamang loob, walang balat sa leeg, at mga mata na tila tinuka ng malaking ibon. Sir, sigurado po ba kayo, alam mo na ang sagot ko riyan? Kaya nga kayo ang ipinapadala. Binuo ko ang aking team. Kami 5, ako, si Rico, ang leader at sniper si Marco, dating intelligence officer si Janine, combat medic pero may kaalaman sa okultismo si Alex, demolition expert at si Private Leo. Pinakabata sa amin pero matapang nagkita-kita kami sa base camp at sinimulan agad ang paghahanda. Gabi ang biyahe namin. Dinala namin ang mga ordinaryong armas, rifle, pistola, granada, pero may dagdag, bawang, asin, antigong krus, holy water, at itim na kandila. Hindi ito ang unang beses na haharap kami sa ganitong klaseng panganib, pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Mabigat. Parang may bantang hindi lang basta kagat o sugat, kundi isang sumpa. Ang paglalakbay 2 araw ang biyahe papunta sa Baryo Luntian. Daanin sa bundok, makitid, masukal. Sa bawat liko ng daan, pakiramdam naming may mata na nakatitig sa amin mula sa kadiliman ng gubat. Walang signal. Walang kabahayan. Hanggang sa narating namin ang isang lumang tulay na yari sa kahoy at kawayan. Doon kami sinalubong ng isang matandang babae. Hindi na kayo dapat pumasok, bulong niya. Buhay ang nawawala rito. At hindi basta buhay, kaluluwa ang kinakain nila. Napatigil kami. Tumingin ako kay Marco. Seryoso ang mukha niya. Pero hindi kami maaaring umatras. Itinuloy namin ang lakad. Pagdating sa baryo, tahimik ang baryo. Napakatahimik. Wala man lang tumatahol na aso o tumitilamsik na manok. Ang mga tao, kung makatingin ay hindi diretsyo. Lahat sila'y tila may tinatagong takot. Lumapit sa amin ang isang kagawad. Kayo po ba ang mga padala ng gobyerno? Tulungan niyo po kami tuwing kabilugan ng buwan, may kinukuha sila. Bata, matanda, kahit sino. Inimbita kami sa munisipyo, isang lumang gusali na halos madurog na. Doon kami pansamantalang magpapahinga. Nag-set up kami ng kagamitan, mga armas, radyo, at nagplano ng pagbabantay sa paligid. Gabi ng unang bantay, ako at si Janine ang unang nagbantay. 11:00 ng gabi, may narinig kaming alingawngaw mula sa kabilang kubo. Tumakbo kami roon. Pagdating namin, nakita namin ang isang lalaking umiiyak habang nililinis ang bakas ng dugo sa lupa. Kinuha nila ang anak ko. Sa bintana dumaan. May pakpak siya. May buntot. Hindi na bago sa amin ang ganitong mga ulat. Pero isang bagay ang kakaiba, walang bakas ng paa. Walang wasak na bahagi sa bahay. Ang dugo ay parang sumabog mula sa loob, hindi mula sa labas. Pagbalik namin sa base, naramdaman kong malamig ang paligid. Hindi ordinaryong lamig. Parang lumulusot sa buto. Humigpit ang hawak ko sa krus sa aking bulsa. Nararamdaman niyo ba? Bulong ni Janine.
Parang may hindi tayo nakikita. At tama siya. Ang hudyat ng panganib kinabukasan, nakita namin ang 3 kalapati na itim ang pakpak sa harap ng munisipyo. Isa itong masamang palatandaan, ayon sa mga lokal. Sabi ng isang matandang babae, pag may 3 itim na ibon sa isang lugar, may darating na bangungot sa loob ng 3 araw. Naramdaman namin ang tensyon ng buong baryo. Para bang lahat ay umaasa sa amin pero wala kaming konkretong kalaban. Walang itsura. Walang pahiwatig kung kailan lalaban. Sa susunod na gabi, ang buong team ay nakaantabay. Buong baryo ay tila pigil hininga. Biglang may tumilapon na hayop mula sa bubong. Isang baboy. Patay na. Walang ulo. Paglingon namin, may nakita kaming siluetang nakadikit sa puno. Isang nilalang na may mahahabang kuko, naglalaway at ang matay pula. Aswang, sigaw ni Leo. Nagpaputok si Marco. Tinamaan ang nilalang pero parang wala lang. Tumawa ito, isang matinis na tawa na parang tunog ng nagkikiskisang bakal. Tumalon ito pabalik sa dilim. Paglapit namin, wala na ito. Ngunit isang boses ang narinig ko sa likod ng tenga ko, bakit kayo nandito? Hindi nyo kami kayang alisin, wakas ng unang bahagi sa puntong ito, alam na naming totoo ang ulat. Hindi katang-isip. Hindi haka-haka. Ang mga aswang ay narito. Buhay. At matagal na silang nagmamasid. Pero ang tanong, handa ba kami? Salamat! Heto na ang pagpapatuloy ng iyong kwento, pagkatapos ng unang inkwentro, hindi na kami nakatulog ng maayos. Kahit anong lakas ng katawan namin, may takot na hindi kayang tabunan ng training o armas. Ang lugar na to, ang Baryo Luntian, ay may katahimikang hindi normal. Parang bawat sulok ay may lihim. At ang katahimikan nito ay hindi bunga ng kapayapaan kundi ng takot. Pag-imbestiga sa baryo kinabukasan, napagpasyahan naming hatiin ang grupo. Ako, si Janine, at si Leo ay maglilibot sa silangang bahagi ng baryo kung saan may mga ulat ng pagkawala. Sina Marco at Alex naman ay magsasaliksik sa simbahan at sa lumang sementeryo na ayon sa mga residente ay may laman sa gabi. Pag-ikot namin, napansin naming ang mga bahay ay tila laging nakasara. May mga lubid ng bawang sa pinto. May asin sa mga bintana. Halos walang batang naglalaro. Sa tuwing lalapit kami, sumisilip lang ang mga tao sa siwang ng kurtina at agad nagtatago. Lumapit kami sa isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay tila pagod at malalim ang iniisip. Nang tanungin namin siya kung ano ang nangyayari sa baryo, sumagot siya ng mahina, tahimik kami dito kasi kapag maingay, nadirinig nila. Kapag nadirinig nila kinukuha nila ang malapit sayo. Nagtanong si Leo, sino po sila? Mga dating tao pero sinumpa na. Naghahanap ng buhay para manatiling buhay. Dugo ang pagkain, kaluluwa ang inaangkin. Hindi ko alam kung naniniwala siya talaga o gusto lang kaming takutin. Pero sa baryong ito, hindi ka na mangangailangan ng imahinasyon. Ang takot ay nasa hangin. Ang sementeryo samantala, sina Marco at Alex ay nakapasok sa lumang simbahan. Ang altar ay wasak, ang mga rebulto ay walang ulo. Ang dingding ay may ukit ng kakaibang simbolo, mukhang sinaunang sulat pero may halong anino ng kasamaan. Ayon kay Marco sa radio, may nahanap kaming palatandaan ng kulto rito. Mukhang may ritual na ginagawa sa ilalim ng simbahan. May pintuan papunta sa ilalim ng lupa, parang katakom. Hindi pa sila bumababa, pero nagmarka na sila ng daan kung sakaling kailanganin naming bumalik. Paglapit ng gabi nang lumalim na ang araw, bumalik kami sa base. Lahat ay may pakiramdam ng pagkabalisa. Walang permanenteng seguridad. Sa baryong to, hindi mo alam kung alin ang tao at alin ang nagpapanggap na tao. Bago magtakip silim, may lumapit sa amin na isang batang babae. Mga 7 taong gulang, tahimik, may hawak na laruan. Umiiyak siya. Kuya, tulungan niyo po si nanay. Kinukuha na siya, agad kaming tumakbo papunta sa direksyon na itinuro ng bata. Ngunit sa gitna ng daan bigla siyang nawala. Hindi na namin siya nakita. Ang bahay ng walang laman habang kami naghahanap sa madilim na kalsada, nakarating kami sa isang bahay na buks ang pinto. Walang ilaw. Tahimik. Pumasok kami, hawak ang flashlight at armas. Sa loob, may mesa na may pagkain buo pa at may mga damit sa sahig. Ngunit wala ni anino ng tao. Bigla, may narinig kaming mahina ngunit mabilis na kaluskos sa kisam. Tinaas ni Leo ang flashlight.
May anino. Gumalaw. Bumagsak. Isang nilalang hubad, madungis, mahaba ang kuko, at ang balat ay parang balat ng paniki. Sumigaw ito ng matinis at tinangkang tuklawin si Leo. Napaurong siya ngunit agad kong pinaputukan ang nilalang sa dibdib. Tumilapon ito sa dingding pero hindi agad namatay. Tumayo ito. Tumawa. Kayo ba ang bagong padala, bulong nito? Sayang naman sinugod kami. Isa pang putok. Isa pa. Sa wakas, tumigil ito sa paggalaw. Lumapit si Janine. Hindi ito ordinaryong aswang. Mas matanda na to, mas matibay. Kinabahan ako. Kung ito ang isa lang sa marami, paano pa yung mas malalakas? Mga mata sa dilim. Habang paalis kami sa bahay, napansin namin ang mga mata sa kadiliman. Pula. Ilan? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami. Rico, may mga nakapalibot sa atin, bulong ni Janine. Nagpanik si Leo. Sir, anong gagawin natin? Dahan-dahan kaming umatras. Hindi kami pwedeng makipaglaban sa ganitong bilang sa gitna ng kabubatan at gabi. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa base. Ngunit ang mga mata ay sumunod. Walang tunog. Walang yabag. Pero alam naming naroon sila. Pagdating sa munisipyo, agad naming isinara ang pinto at binarikadahan. Lahat kami ay nanahimik, nakikinig kung susugod ang mga nilalang. Pero wala. Ang katahimikan ng baryo ay bumalik. At iyon ang mas nakakatakot. Panaginip o paalala? Kinagabihan, ako'y nanaginip. O baka bangungot? Isang babae, maputi, nakaputi rin ang damit, walang mukha. Lumapit siya sa akin. Huwag mong tangkain iligtas ang mga ayaw maligtas. Nagising ako na pawis na pawis. Ang kandila sa altar namin ay kusa raw na namatay. Si Janine ay gising na rin, namumutla. Napanaginipan ko rin siya, sabi niya. Pareho tayo sa puntong iyon, alam naming ang baryo ay hindi na ordinaryo. Ang mismong lupa nito ay tila sinumpa. Lihim ng baryo kinabukasan, kinausap namin si Aling Fidela, isa sa pinakamatandang babae sa baryo. Matagal na siyang ayaw magsalita, pero ngayong nakita niyang seryoso kami, bumigay siya. Hindi yan basta-basta. Dati, ang baryong ito ay santuwaryo ng mga manggagamot at albularyo. Ngunit may isa si Lolo Binoy na nagnasa ng kapangyarihang lampas sa batas ng tao. Tinangka niyang buhayin ang kanyang anak gamit ang itim na ritual. Doon nagsimula ang paglitaw ng mga aswang. At hanggang ngayon, nandito pa ang kanyang mga tagasunod nakikihalubilo sa mga tao. Hindi niyo sila makikilala, Rico. Sapagkat minsan, sila rin ay kaibigan niyo. Hindi ako nakasagot. Pagtatapos ng bahagi ang Baryo Luntian ay isang lugar na walang tunog. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon may nagmamasid. May nag-aabang. Hindi lahat ng buhay ay humihinga. At hindi lahat ng tao ay tao pa rin. Nagsisimula pa lang kami pero alam namin, hindi ito basta misyon. Ito ay isang pagsubok ng kaluluwa. Salamat! Heto na ang pagpapatuloy ng kwento mo. Ang gabi sa Baryo Luntian ay mas madilim kaysa sa anumang gabi na naranasan ko. Walang buwan. Walang bituin. Parang sinadya ng langit na talikuran ang lugar na ito. Lahat kami sa team ay alerto, balikat sa balikat, mga daliri sa gatilyo ng aming mga armas, habang hinihintay kung anong nilalang ang lalabas mula sa dilim. Ang banta ay nagsimula ika-negatibo 9 ng gabi. Nasa loob kami ng munisipyo na pansamantalang ginawang command center. Sina Marco at Alex ay nakapost sa bubungan, ako naman kasama sina Janine at Leo sa loob. May mga latang may tansan at kawad sa paligid, isang simpleng trap para marinig kung may dumarating. Tahimik. Hanggang sa cling-cling-cling. Tumulog ang latang bitag sa may timog silangang bahagi ng compound. Agad kaming tumayo. Kinuha ni Leo ang night vision goggles at tumingin palabas. Sir, may gumagalaw mabilis parang gumagapang. Hindi na kami nagdalawang isip. Lumabas kami, arma sa kamay, habang si Marco ay nakakover mula sa itaas. Ang unang pagkikita pagdating namin sa likod ng munisipyo, amoy namin agad ang kakaibang baho. Parang bulok na karne na hinaluan ng asupre. Tiningnan ni Janine ang lupa, may bakas, pero hindi ng tao. Hindi rin ng hayop. Biglang. Blag! Mula sa kisame ng karatig na bahay, may bumagsak. Isang nilalang. Hubad. Putla.
Mahaba ang kuko. Ang balat ay parang balat ng ahas, tuyo, nanunuklap, may sugat-sugat. Ang mata ay parang bato, walang puti, puro dilaw. Ngunit ang pinakanakakatindig balahibo ay ang ngiti. Isang ngiting walang emosyon, walang pakiramdam, parang inukit sa isang bangkay. Kayo ang bagong laman, sinugod kami agad ng nilalang. Si Leo ang pinakamalapit, tinangkang lapain. Naitulak ko siya, at sa isang iglap ay pinaputukan ko ang nilalang ng 3 sunod-sunod na bala. Tumigil ito. Tumingin sa akin. Masakit pero hindi sapat. Bago pa ito makalapit muli, si Marco mula sa bubong ay bumaril ng sniper rifle, diretsyo sa ulo ng nilalang. Ili! Tumilapon ito pabalik at bumagsak sa lupa. Gumalaw pa, pero dahan-dahan nang nanlambot. Agad naming nilapitan. Naghanda si Janine ng holy water at isinaboy sa katawan nito. Nag-umpisang mag-umapaw ang usok. Napaso ito at napasigaw, isang sigaw na parang boses ng 3 nilalang sa isang bibig. Pagsisiyasat ng bangkay kinuha ni Janine ang easy flashlight. Pinagmasdan namin ang balat ng nilalang. May mga ukit, tato. Hindi. Mas malalim pa. Parang ritualistikong marka. Bawat marka ay tila gumagalaw sa ilalim ng balat. Sir, hindi ito basta aswang. Isa siyang alagad. Isa sa mga sinanay para manghuli, hindi para kumain lang, paliwanag ni Janine. Kung may alagad ibig sabihin may pinuno, bulong ni Leo. Ang katotohanang nagsisimula ilang saglit lang ang lumipas, narinig namin ang putok mula sa bubong. Movement. Sa may gilid ng palengke, sigaw ni Marco sa radio. Tumakbo kami sa direksyon ng putok, naghiwa-hiwalay para sa cover. Habang papalapit kami, may naaninag kaming 2 nilalang na parabang sumusungkit ng mga bagay mula sa isang bahay. Sumigaw si Alex, wala pang 10:00. Hindi pa sila dapat nagpapakita sa oras na to. Mali ang oras nila. Ibig sabihin alam nilang andito tayo, sagot ko. Nagpalitan kami ng putok at suntukan sa mga nilalang. Isa ang nasugatan pero nakatakas. Isa ay bumagsak sa gitna ng kalsada, duguan, pero buhay pa. Bago ito mamatay, bulong nito, hindi nyo kami kaya. Hindi kayo makakaalis ng buo at saka ito nangisay. Pagkatapos, nagliyab ang katawan, parang kusang nasunog kahit walang apoy. Panibagong taktika gumawa kami ng perimeter trap gamit ang asin, bawang, at holy water. Pinagtuunan namin ng pansin ang mga daanan, posible kasing sinusubukan kaming ikutin ng mga nilalang. Pero alam naming hindi sapat ang mga ito. Dahil kung nakakaatake na sila, kahit hindi pa kabilugan ng buwan, ibig sabihin ay nabago na ang alituntunin ng gabi. Takot ng mga residente kinabukasan, ang baryo ay parang ghost town. Ang mga tao ay hindi lumabas ng bahay. Wala ni isa mang batang tumakbo sa kalsada. Ang palengke ay sarado. Maging ang simbahan ay muling isinara. Pinuntahan namin ang barangay hall. Doon ay sinalubong kami ng kapitan. Umalis na kayo. Bago pa kayo makain, sinubukan naming makipag-ugnayan, ipakita ang bangkay ng nilalang na napatay namin. Pero tumanggi silang tumingin. Hindi yan ang una. At hindi rin yan ang huli. Dati pa naming sinusubukang labanan yan pero walang kwenta. Sa huli, palaging sila ang nananalo. Hindi kayo ligtas dito. Pagbubukas ng isang matandang bahay bago matapos ang araw, nakatanggap kami ng impormasyon mula sa isang batang lalaki na lumapit kay Leo. Kuya, may bahay doon sa dulo ng baryo. Walang pumapasok dyan. Pero gabi-gabi may humihiyaw. Pumunta kami roon. Luma na ang bahay, gumuho ang bubong, may mga ugat ng puno na pumasok sa dingding. Sa labas pa lang, naramdaman na namin ang malamig na presensya. Sa loob, may altar, hindi para sa Diyos, kundi para sa kung anong nilalang. May mga litrato ng mga bata, may buhok, kuko, at piraso ng damit. Sa ilalim ng altar, may isang diary. Lihim sa diary, nakasulat ang pangalan, Meches Esilan. Dating mambabarang ng baryo. Ang mga pahina ay puno ng panaghoy, inggit, at kasakiman. Tinanggihan ako ng sangguniang albularyo. Hindi raw ako handa. Pero may mas makapangyarihang nilalang. Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihan kapalit ng dugo. Isa. Isa lang sa una. Ngunit ngayon hindi ko na mapigilan. Hindi na ako tao. Pagtatapos ng bahagi ang unang gabi ay nagbukas ng katotohanang pilit naming tinatanggihan, ang kalaban namin ay hindi basta halimaw.
Isa itong organisadong puwersa. At kami-kami ay hindi pa handa. Ang mga bituin ay nananatiling nakatago. Ang mga aswang ay nagsisimula ng lumabas kahit hindi pa buwang bilog. At ang pinuno nila ay gising na. Salamat! Narito na ang pagpapatuloy ng iyong kwento. Matapos ang gabing iyon, ramdam naming lahat na may nilalang na mas matindi pa sa mga karaniwang aswang ang nagbabantay sa baryo. Hindi na ito simpleng misyon, ito ay tila panibagong digmaan laban sa isang matandang kasaysayang pilit tinakpan ng panahon. Ang matandang bahay ng albularyo kinabukasan, isang lokal na lalaki ang lumapit sa amin. Siya si Mang Kaloy, isang matandang tahimik at halos hindi kinikibo ng mga taga-baryo. Ngunit sa kanyang mga mata, kita ang karunungan at ang takot. Alam ko kung sino ang pinagmumulan ng kasamaan dito, anya. Pero hindi niyo iyon matatalo sa dahas. Kailangan niyo ang bawal na kaalaman. Dinala niya kami sa isang lumang bahay sa paanan ng burol, malayo sa kabahayan. Anya, ito raw ang dating tahanan ng huling tunay na albularyo sa lugar, si Apong Talya. Isang matandang babaylan na sumalungat sa itim na ritual ni Matias Silan, ang lalaking binanggit sa diary. Pagpasok namin, ang bahay ay punang lumang gamit, mga halamang gamot na tuyo na, at mga lumang papel na may kakaibang sulat. Doon, sa ilalim ng altar, inilabas ni Mang Kaloy ang isang kahon. May kandadong tanso na may hugis ng mata. Inabot niya sa akin ang susi, isang mutya na pinatungan ng langis. Bago siya mamatay, iniwan ito ni Apong Talya para sa mga susunod na darating. Sabi niya darating ang oras na ang dilim ay muling babangon. At may mga kaluluwang ilalaban ang liwanag. Pagkabukas ko ng kahon, tumambad sa amin ang isang makalumang libro ng karunungan, gawa sa balat, may mga pahinang mukhang balat dagat, at sulat na parang hindi gawa ng tao. Nasa lumang baybayin, ngunit may halong mga sagradong simbolo ng mga lumang tribo. Ang nilalaman ng libro sa pag-aaral ni Janine, napag-alaman namin na ang libro ay naglalaman ng mga orasyon, pananggalang, ritual ng pagsara ng labusan, at paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan ng aswang. Ngunit may babala rin sa unang pahina, hindi lahat ng kayang gawin ay dapat gawin. Sapagkat ang kapangyarihan ay may kalakip na kapalit. May bahagi ring nagsasaad ng isang sinaunang paniniwala na ang mga aswang ay hindi lamang mga halimaw na dating tao. Ang iba sa kanila ay bunga ng ritual ng pagbubukas ng pinto, isang uri ng portal sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. At kapag bukas ang pinto, hindi lang isa ang makakapasok kundi marami. Ang alagad ni Matias, habang abala kami sa pag-aaral, nakatanggap ng mensahe si Marco sa kanyang radyo. May kumakatok daw sa pinto ng munisipyo, isang lalaking duguan, humihingi ng saklolo. Agad kaming tumakbo pabalik. Sa labas, may isang lalaki, nakasando at may sugat sa dibdib. Anya, inatake raw sila ng mga nilalang habang siya, at ang kanyang kapatid ay nangangahoy sa gubat. Ngunit habang tinitignan siya ni Janine, napansin niyang hindi dumadanak ang dugo. Sir, parang hindi tumutulo ang sugat. At tingnan niyo ang anino niya, napatingin kami. Ang anino ng lalaki ay hindi umaayon sa ilaw. Mali ang direksyon. Mali ang anyo. Hindi siya tao, sigaw ni Leo. Huli na. Agad tumalon ang lalaki kay Alex at tinangkang saksakin ng matulis na kuko. Nakaiwas si Alex, ngunit nasugatan sa braso. Mabilis naming pinaputukan ang nilalang. Tumakbo ito, pero bago kami makahabol, naglaho ito sa dilim, literal na naglaho. Parang sinipsip ng hangin. Sugat na may bisa, dinala namin si Alex sa loob. Tinakpan ang sugat at nilinis. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang mamaga ang kanyang balat. Namumutla siya. Nahihirapan ng huminga. May lason yung kuko niya, ani Janine. Hindi ito ordinaryong sugat. Agad kaming nagsagawa ng purification ritual gamit ang natutunan sa libro ni Apong Talya. Binalutan namin si Alex ng tela na binasa sa langis, holy water, at pinaghalong dahon ng sambong at banaba. Sa loob ng isang oras, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang balat. Pero hindi siya muling makakakilos ng maayos. Isa na akong liability, bulong niya. Pero hindi ko kayo iiwan. Ang lihim sa ilalim ng simbahan gamit ang direksyon ni Marco, bumalik kami sa simbahan kinagabihan. Ang ilalim nito ay may lagusan papunta sa isang sinaunang kuweba. Habang bumababa kami gamit ang ilaw, nakita naming may mga ribulto, hindi ng santo, kundi ng mga nilalang na mukhang tao, ngunit may pakpak at buntot. Ang isa ay may mukha ni Matias Silan.
Sa gitna ng kuweba, may altar, at sa altar, may malalaking lalagyan ng palayok na may takip. Isa lang ang bukas. Sa loob, buto ng bata. Mga kaluluwang nakaipit habang binabasa ni Janine ang panibagong pahina sa libro, bigla siyang nahinto. May sinasabi rito ang altar na ito ay hindi lang pinaglulutuan ng ritual. Isa itong imbakan ng kaluluwa. Ayon sa libro, ang mga kaluluwang inaalay ni Matyas ay hindi tuluyang nawawala. Iniipon ang kanilang enerhiya sa altar upang magsilbing buhay na reserba ng lakas para sa pinuno ng mga aswang. At ang altar ay patuloy na aktibo. Pagbabalik ni Matyas habang lumalalim ang gabi, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin sa loob ng kuweba. Ang mga ilaw namin ay isa-isang namatay. Isang boses ang umalingaw sa paligid, ilang taon akong natulog. Ngayon, ginigising niyo ako sa panahon ng gutom. Hindi ito kabutihan, ito ay pagkagahaman. At mula sa isang anino sa dingding, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaking nakaitim, may mahahabang kuko, at ang katawan ay kalahating tao, kalahating anino. Ako si Matyas at kayo ay aking hapunan. Pagtatapos ng bahagi tumakbo kami palabas ng kuweba, ngunit hindi naming alam kung paano isasara muli ang pintong nabuksan. Ang baryo ay may kasaysayang sinadyang ilibing. Ngunit ang mga nilalang mula rito ay bumabangon at ngayon, hindi lang isa, kundi isang buong hukbo ng kadiliman ang nagigising. Ang bawal na kaalaman ay hawak na namin. Ngunit ang tanong, kaya ba naming gamitin ito bago kami tuluyang lamunin ng dilim? Narito na ang pagpapatuloy ng iyong kwento, wala nang atrasan. Hawak na namin ang aklat ni Apong Talia, at alam na namin ang pangalan ng pinuno, Matyas Silan, ang dating mambabarang na ginawang Diyos ng mga nilalang sa dilim. Ngunit kahit taglay namin ang sinaunang karunungan, wala kaming sapat na lakas para makipaglaban sa hukbong papalapit. Mas mahirap pa sa mga halimaw ang susunod naming matutuklasan, hindi lahat sa amin ay tunay na kakampi. Pag-uwi mula sa kuweba, pagbalik namin sa munisipyo, wala kaming imik. Pare-pareho kaming namumutla, lalo na si Janine na halos hindi huminto sa pagbulong ng mga orasyon para manatiling ligtas ang team habang bumabalik sa itaas mula sa kuweba. Habang nagpapahinga, napansin ni Marco na may nawawalang pahina sa aklat. Isang mahalagang bahagi, ang ritual para tuluyang isara ang lagusan. Agad kaming naghanap, naghalughog, ngunit wala. Hindi ito aksidente, wika ni Janine. May kumuha. Tumingin kaming lahat sa isa't isa. Tahimik. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang lumutang, may kasabwat ba sa atin? Ang pagsisiyasat kinaumagahan, pinilit naming magpanggap na normal. Pero bawat galaw ng bawat isa, minamasdan na namin. Naghiwa-hiwalay kami para mag-imbestiga, mga gamit, mga komunikasyon, at mismong kilos ng isa't isa. Habang sinisiyasat ni Leo ang silid ni Alex, napansin niya ang isang kakaibang notebook na nakasiksik sa ilalim ng foam. Binuksan niya ito, may mga sulat kamay na pamilyar. At sa isang pahina, may salin ng bahagi ng nawalang ritual. Pero hindi ito galing kay Apong Talia. Ang pagsasalin ay may halong ibang simbolo at isang pirma sa dulo, Ada. Alex Silvano. Pagtutok kay Alex, mabilis kaming bumalik sa base. Lahat ay nanahimik habang si Alex ay kumakain. Nang mailapag na ni Leo ang notebook sa harapan niya, tumigil siya. Tinignan niya kaming lahat at biglang ngumiti. So, nadiskubre niyo na pala. Agad siyang tinutukan ng baril ni Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Ano ka ba talaga? Tumayo si Alex. Nilapag niya ang kutsara. Hindi siya natakot sa mga armas na nakatutok sa kanya. Hindi ako aswang. Tao pa rin ako. Pero hindi ako nasa misyon na to para lang tumulong. May iba akong layunin. Naglakad siya dahan-dahan palapit sa bintana, hindi inaalis ang tingin kay Janine. Alam niyo bang ang aklat ni Apong Talia ay may kakambal? At ang isa pang aklat ay hawak ng mga tagapagmana ni Matyas. Isa ako sa mga piniling bantay. Nagimbal kami. Si Janine ay tila nangangatog. Alex, ibig mong sabihin alam mong nandito si Matyas. At pinayagan mo kaming makalapit. Tumawa si Alex, mahina at mapanlinlang. Hindi ko pinayagan, isinama ko kayo para buksan ang natutulog na kapangyarihan. Hindi kayo padala ng gobyerno. Kayo ang alay. Ang laban sa sariling tauhan, bago pa kami makagalaw, biglang bumagsak ang ilaw sa buong munisipyo. Ang paligid ay binalot ng itim na usok. Nawala si Alex sa aming paningin.
Mula sa dilim, may boses na nag-umpisang marinig, isa-isa-isa ang sapat upang buksan ang daan, sumigaw si Marco, formation. Bantay sa bawat sulok. Sa isang iglap, lumabas mula sa dilim si Alex, ngunit hindi na siya tao. Ang balat niya ay itim na parang uling, ang matay pula, at may umuusbong na tila buntot sa likod. Sa wakas ako na ang susunod sa yapak ni Matias. Sinugod niya si Marco at sinuntok ito sa dibdib, napalipad ang sundalo. Agad siyang tinulungan ni Leo pero tinamaan sa braso at naitapon sa dingding. Ako naman ang humarap. Pinutukan ko si Alex sa tuhod, bumagsak ito pero hindi sumuko. Tumayo siyang muli, humahalakhak. Hindi ako mamamatay sa mga balang niyong walang bisa sa liwanag ng gabi. Ngunit si Janine, sa likod ko, biglang sumigaw, Rico. Alisin mo ang mutya sa bulsa niya. Napalingon ako, tinulungan ko si Leo na bumangon, at sabay naming nilusob si Alex. Sa gitna ng pakikipagbuno, naipasok ko ang kamay ko sa bulsa ng kanyang uniforme at nakuha ang isang itim na mutya na may pulang mata. Pagkahugot ko, sumigaw si Alex sa sakit, parang sinusunog ang kaluluwa niya. Agad sinabuyan ni Janine ng holy water at pinagrosaryo habang binibigkas ang mga orasyon mula sa aklat. Sa isang malakas na sigaw ng pagkamatay, nagliyab si Alex. Ang pamamaalam na iwan kaming tatlo na nakatayo sa gitna ng nasusunog na kalansay ni Alex. Si Marco ay sugatan, si Leo ay halos hindi makagalaw. Ako, hindi makapaniwala. Isa sa amin. Kaibigan. Kasama sa misyon. Ipinagkanulo kami. At isa pala siya sa mga tagapangalaga ng dilim. Ang nawalang pahina sa nasunog na bulsa ni Alex, nakuha namin ang nawawalang pahina. Medyo sunog, ngunit mababasa pa. Nandoon ang buong ritual ng pagsasara ng lagusan. Ngunit may babala, ang sinumang magpatupad nito ay kailangang ialay ang sarili upang tuluyang maisara ang pinto. Isang buhay ang kapalit. Pagpapasya lahat kami ay natahimik. Isa sa amin ang kailangang mag-alay ng buhay. Tumayo si Marco, hinawakang muli ang sugatang dibdib. Ako na. Ako na lang. Wala na rin naman akong pamilya. Kung ito ang kabayaran, ngunit pinigilan siya ni Janine. Hindi pa ito ang oras para magdesisyon tayo. Kailangan muna nating siguraduhin kung paano ito isasagawa. Baka may paraan para hindi mamatay ang mag-orasyon. Ngunit alam naming lahat ang totoo. Ang bawat hakbang namin ay palapit sa kamatayan. Pagtatapos ng bahagi sa paglalim ng gabi, isa sa amin ay nawala. Hindi sa kadiliman ng baryo, kundi sa loob ng aming grupo. Ang tunay na kalaban ay minsan ay nasa tabi mo na. Sa pagkakamatay ni Alex, nagising ang mas malalim na kasamaan. At sa sandaling iyon, narinig naming muli ang boses mula sa dilim, isa na lang ang kailangan ko, at ang tanong, sino sa amin ang susunod? Narito na ang pagpapatuloy ng iyong kwento. Ang pagkamatay ni Alex ay nag-iwan ng sugat, hindi lamang sa aming hanay, kundi sa tiwala at tapang naming mga natira. Kung isa sa amin ay kaya palang mapasok at maipagkanulo kami sino pa ang susunod. Ngunit sa kabila ng pagdurusa, alam naming hindi pwedeng tumigil. Kailangan naming ibalik ang lakas ng aming loob, hindi lamang bilang mga sundalo, kundi bilang mga taong lumalaban sa isang kadilimang hindi na kayang daigin ng baril o bala. Pag-uwi sa munisipyo, bumalik kami sa munisipyo ng halos wala ng imikan. Si Marco ay halos hindi makapagsalita, habang si Leo naman ay nananatiling tahimik, hawak-hawak ang rosaryong naiwan sa kama ni Alex. Ako naman ay umupo sa sulok, hawak ang aklat ni Apong Talia. Ang bahagi ng ritual ay buo na, ngunit malinaw ang nakasaad, isang buhay ang kabayaran para maisara ang lagusan. Pinipilit naming unawain kung may ibang paraan. Pinag-aralan ni Janine ang simbolo sa huling pahina. May bahagi roon na tila sulat kamay, hindi bahagi ng orihinal na teksto, ang tunay na alay ay hindi laging katawan. Minsan, sapat ang kaluluwang nagpapakumbaba sa harap ng liwanag. Napaisip kami, may pag-asa ba na hindi kailangan ng kamatayan? Pag-akyat sa burol ng Kalinaw sa gabing iyon, dinala kami ni Mang Kaloy sa isang lugar na tinatawag nilang Burol ng Kalinaw, isang mataas na bahagi ng baryo kung saan, ayon sa alamat, hindi raw nakakapasok ang mga nilalang ng dilim. Ayon kay Mang Kaloy, dito nanalangin si Apong Talia noong huling araw niya. Sabi nila, dito siya tinanggap ng liwanag. Pagdating namin doon, ramdam agad namin ang malamig ngunit payapang hangin. Sa gitna ng burol ay may maliit na altar, may uling bato at isang basag na palayok. Lumuhod kami. Walang nagsabi kung ano ang dapat gawin.
Pero isa-isa kaming pumikit at nanalangin, hindi bilang mga sundalo, kundi bilang mga tao, mga anak ng liwanag na unti-unting nilalamon ng takot. Ang mensahe ng katahimikan sa gitna ng panalangin, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Hindi malamig ng hangin, kundi lamig na tila dumaan sa mismong kaluluwa. Binuksan ko ang mata ko, nakita kong si Janine ay nakapikit pa rin, pero may luha sa kanyang mata. Bigla siyang nagsalita, hindi sa amin, kundi tila sa isang nilalang na hindi namin nakikita. Patawarin niyo kami. Ginising namin ang galit ng nakaraan. Hindi kami narito para buksan ang lagusan, kundi para isara ito. Tumigil siya. Bumuka ang kanyang bibig, at mula roon, bumulong ang tinig na tila hindi kanya, 3 susi. Isang pananampalataya. Isang alaala. Isang sakripisyo. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Parang walang nangyari. Parang hangin lang ang lahat. Ngunit alam naming may mensahe. 3 susi pag-uwi namin, sinuri naming mabuti ang aklat. Doon namin natuklasan ang ibig sabihin ng 3 susi, pananampalataya, hindi relihiyon, kundi pagtitiwala sa kabutihan kahit sa harap ng kasamaan. Alaala, isang bahagi ng pagkatao, isang piraso ng sarili na kailangang ialay. Sakripisyo, hindi palaging kamatayan, kundi pagtanggap ng kahinaan para sa kapakanan ng iba. Ayon sa aklat, kapag ang 3 ito ay pinagsama, maaaring maisara ang lagusan nang hindi kailangang mamatay ang isang tao. Ngunit dapat itong isagawa sa lugar kung saan unang binuksan ang pinto, sa ilalim ng simbahan, sa kuweba. Pagpupulong sa mga residente bago kami bumaba, pinatawag namin ang ilang matatandang residente ng baryo, kasama si Mang Kaloy, si Kapitan, at si Aling Fidela. Inilahad namin ang aming plano, isara ang lagusan sa pamamagitan ng ritual gamit ang 3 susi. Tahimik sila sa una. Pero sa huli, si Kapitan ang nagsalita, matagal nang pinatay ng baryong ito ang pananampalataya. Pero kung kayo'y may natitirang tapang susuporta kami. Hindi sa armas kundi sa panalangin. At sa unang pagkakataon, nakita naming may liwanag sa mata ng mga tao. Hindi lahat ay susuko. Hindi lahat ay mananatiling biktima. Pagbabalik ng lakas kinabukasan, pinatawag namin ang mga natitirang malalakas na kalalakihan sa baryo. Tinuruan namin silang gumawa ng simpleng pananggalang, tulad ng mga tali ng bawang, asin sa sugat, at paggawa ng linya ng proteksyon sa paligid ng simbahan. Si Janine naman ay nagpatuloy sa pagsasanay ng orasyon mula sa aklat. Nakita naming unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mukha, hindi na siya takot. Siya na ang magiging tagapagsalita sa ritual. Ako? Hinanda ko na ang sarili. Kung ako ang kailangang maging sakripisyo, handa na ako. Ngunit ang mismong dasal ko ay, sana hindi na kailangan. Pagdama ng liwanag sa gabi bago ang ritual, muli kaming umakyat sa burol ng kalinaw. Dala-dala ni Janine ang aklat, si Leo ang mga sangkap ng ritual, at ako ang mutya ni Matias na nakuha kay Alex. Habang nakaharap kami sa altar, pumikit si Janine. Bigla siyang nagsalita, tila may bumaba na espiritu, ang liwanag ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay isang bulong sa dilim. Pakinggan niyo. Tumahimik kaming lahat. At sa katahimikan, narinig namin ang himig ng hangin. Parang dasal. Parang panata. Parang paalala. Pagtatapos ng bahagi nakita naming muli ang pag-asa. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit muling bumangon ang tiwala. Hindi lang ito laban ng armas at dugo. Isa itong laban ng loob. Laban ng pananalig. At habang kami nakatanaw sa madilim na simbahan sa malayo, alam naming papalapit na ang huling labanan. Dahil sa kinabukasan, papasok kami sa pinanggalingan ng kasamaan upang wakasan ito. Narito na ang pagpapatuloy ng iyong kwento, ang gabing iyon ang pinakamatindi. Ang buong baryo ay tila huminto sa paghinga habang kami bumababa patungong simbahan. Alam naming hindi lang ito simpleng ritual. Ito'y magiging huling salubong ng liwanag at dilim, ng pananampalataya at pagkakalimot, ng pag-asa at takot. Ang pagbabalik sa kuweba ang simbahan ay tahimik. Ang altar, wasak pa rin, at sa sahig nito ay may pinto, ang lagusan patungo sa ilalim. Sa paligid, pinuwesto ng mga taga-baryo ang asin, bawang, at mga anting-anting mula sa mga albularyo. Ang mga lalaking may hawak na sulo ay handa ring tumulong. Bumaba kami, ako, Janine, Leo, at si Mang Kaloy. Wala na si Marco sa misyon, masyadong malalim ang sugat. Ngunit kahit may benda, pinilit niyang tumayo sa itaas upang magbantay.
Alam namin kung may sasalakay mula sa labas, siya ang unang magbibigay babala. Ang kuweba ay nagbago pagdating sa kuweba, hindi na ito katulad ng dati. Ang mga ribulto ay kumikilos na. Hindi sila buhay, pero tila may pulso ang bato. Ang altar sa gitna ay kumikislap sa pulang liwanag. At sa gitna nito ay isang aninong nakaangat sa ere, si Meches Silan. Tapos na ang dasal-dasalan. Narito na kayo. Ako ang simula. Ako rin ang wakas. Ngunit bago siya makalapit, itinaas ni Janine ang aklat. Mabilis siyang nagdasal, sa ngalan ng liwanag at hangin, sa apoy ng kaluluwa, at sa dagat ng alaala, binubuksan ko ang 3 susi. Unang susi, pananampalataya. Ang mga kandila sa paligid ay biglang nagliyab kahit walang sindi. Ang lupa ay lumindol. Si Leo ay lumuhod at itinaas ang rosaryong ginamit noon ni Alex, ang rosaryong binasbasan sa burol ng kalinaw. Biglang lumiwanag ang paligid at ang anyo ni Matias ay tila naantala. Napatigil siya sa paglalakad. Liwanag ng puso. Hindi ito pwedeng makapasok dito. Ngunit pumasok nga. Ikalawang susi, alaala mula sa bulsa ko, inilabas ko ang lumang litrato ng aking ama, isang sundalo ring lumaban sa mga engkanto at hindi na nakabalik. Itinapat ko ito sa apoy ng altar. Sumigaw ako, alaala ng pag-ibig. Alaala ng katapatan. Alaala ng mga nasawi sa dilim. Ang apoy sa altar ay naging bughaw. Si Mesias ay napasigaw. Ikatlong susi, sakripisyo. Tumayo si Janine sa gitna ng altar. Tumingin siya sa akin, kay Leo at kay Mang Kaloy. Kung may kailangang ialay, ako na. Ngunit bago pa siya lumapit sa mismong gitna, pinigilan siya ni Mang Kaloy. Ako na. Matanda na ako. Nabuhay na ako sa kasinungalingan ng baryong ito. Panahon na para itama ko ang pagkukulang. Wala na kaming nasabi. Pumasok siya sa gitna ng altar, kinuha ang itim na mutya ni Matias, at itinapat ito sa apoy. Biglang dumilim ang paligid. Ang huling laban mula sa bawat sulok ng kuweba ay nagsilabasan ang mga nilalang, mga aswang, mga alagad, mga halimaw na tila wala sa mundo ng tao. Tumakbo si Leo upang barilin ang mga ito habang ako naman ay pinoprotektahan si Janine na patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Si Mang Kaloy ay nakaluhod na, ang mutya ay hawak, at unti-unting nababalutan ng apoy ang kanyang katawan. Sa ngalan ng liwanag isinara na ang pinto. Sa sandaling iyon, sumabog ang altar sa bughaw at puting apoy. Ang pagkalugmok ni Matias, sumigaw si Matias. Ang kanyang anyo ay bumagsak sa sahig. Wala na siyang kapangyarihan. Hindi kayo mananalo, babalik ako, babalik kami, ngunit natunaw siya. Hindi nasunog. Hindi nawala. Tinunaw siya ng liwanag. Ang katahimikan, tumigil ang lindol. Ang apoy ay namatay. Ang mga nilalang ay nawala, parang usok na tinangay ng hangin. Si Mang Kaloy ay wala na, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagkalasog. Nakaupo siyang parang natutulog, may ngiti sa labi. Tumayo kami ni Janine at Leo. Tumahimik ang kuweba. At sa wakas, alam naming sarado na ang lagusan. Pagbalik sa itaas, pag-akyat namin, ang mga tao ay naghihintay. Tahimik pa rin sila. Ngunit nang makita nila kaming ligtas at walang halimaw na sumunod, isa-isang napaluhod ang mga tao. Hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Pagtatapos ng bahagi, ang ritual ay naisakatuparan. Ang lagusan ay naisara. At ang baryo ay muling binigyan ng pagkakataon na mabuhay ng walang takot. Ngunit alam naming hindi ito ang wakas ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat dilim, may mga nilalang pa ring nagtatago, naghihintay ng panibagong pagbubukas. At kami? Kami ang magiging bantay. Isa.